kamatayan ni Hesukristo ay isang komplikado at sensitibong usapin na ngayon sentro pa rin ng mainit na debate ng mga scholars at mga mananampalataya ni Kristo. Sa loob ng maraming siglo, ito ay pinagtatalunan at pinag-iisipan pa rin kung sino talaga ang responsable sa pagkamatay ng Mesiyas. Mayroong mga nagsasabi na mga Hudyo daw talaga ang nagtulak sa kapangyarihang Romano upang ipapako si Jesus. Ngunit sa mga kontra-Romano, sinasabi nilang sinisiraan lamang umano ng mga ito ang imahe ng mga Hudyo dahil isa sila sa mga piniling anak ng Diyos, kung kaya't pumasok ang inggit sa puso ng mga ito. Gayunpaman, ito ay hindi pa rin lubusang mapapatunayan dahil sa kakulangan ng pruweba at mga maling akusasyon. Sa kabilang dako naman, mayroon ding mga nagsasabi na mga Romano talaga ang salarin sa pagpatay, sapagkat ang naglatigo, ang mismong nagpako, ang tumusok ng sibat at ang naglagay ng kurunang tinik ay mga Romanong kawal. May mga nagsasabi rin na si Judas Iscariote raw talaga ang tunay na salarin dahil ipinagpalit nito ng 30 pirasong pilak ang kanyang katapatan kay Jesus. Sino ang tunay na salarin? Ano ang iba't ibang pananaw hinggil sa pagkamatay ni Jesus? At bakit kinakailangan pang mamatay para sa kapatawaran ng mga kasalanan? Alright, welcome sa Karunungan PH. Ngayon ay susubukan nating alamin ang mga kaganapan sa pagkamatay ni Hesukristo. Sa ganitong usapin, mahalagang magkaroon ng respeto sa pananaw o perspektiba ng bawat isa nang sa gayon ay maiwasan ang pagkakaroon ng bangayan sa halip na pagtuunan ng pansin ng pagsisi o humanap ng tiyak na sagot. Isaalang-alang natin ang konteksto ng kasaysayan at ang iba't ibang biblikal na interpretasyon hinggil sa katanungang sino ang pumatay kay Jesus. Kung pagbabatayan ang kasaysayan, maaaring mga Romano ang responsable sa pagpako dahil isinilang si Jesus sa kasagsagan ng pamamayagpag ng Imperyong Romano na nooy nasasakupan ng Bethlehem at ang buong Jerusalem. Kung susuriing maigi, kaya may mga nagsasabing mga Romano ang salarin ay dahil ang kapanganakan ni Jesus ay naganap sa panahon ng paghahari ni Herod the Great, ang unang Herod na nakasaad sa Biblia, na siyang nag-utos na patayin ang lahat ng sanggol mula 2 taong gulang pababa sa pagnanasang mapatay ang itinakdang hari ng mga Hudyo. Ayon sa libro ni Mateo, Kabanata 2, 16 na berso ang nakasulat. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Ang eksaktong kapanganakan ni Jesus ay hindi nakasaad sa anumang ebanghelyo o sa anumang makasaysayang mapagkukunan ng impormasyon. Ngunit karamihan sa mga scholar ng Biblia ay nagsasabing siya ay isinilang sa pagitan ng ika-6 hanggang ika-4 na siglo BC, ang taon kung kailan naghari si Haring Herodes. Subalit sino ba itong si Herod the Great? Siya ba ay isang Romano o isang Hudyo? Ayon sa Britannica.com, si Herodes ay ipinanganak sa Timog Palestine mula sa kanyang ama na si Antipater, isang Edomita na nagmula sa lahi ni Esau, ang kapatid ni Jacob, at nabibilang sa mga Semitikong tao. Nang maglaon, ito ay na-convert sa Judaismo noong ika-2 siglo BCE. Ang kanyang ama ay maimpluwensya at nagmula sa mayamang angkan at nakapag-asawa ito ng isang anak ng maharlikang pamilya mula sa Petra, sa timog kanlurang Jordan, na nagngangalang Seprus. Ayon sa mga historical accounts, pinaniniwalaang ang kanyang ina ay nagmula sa mga Nabateans. Sino ba ang mga Nabateans? Nabanggit sa Hebrew Bible ang isang tribo na pinangalan ng Nebaioth at pinaniniwalaan ng mga scholar na ito ay nauugnay sa mga Nabateans. Si Nebaioth ay inilarawan bilang anak ni Ishmael na anak ni Abraham at pinagmulan ng mga nomadikong Arabo. Kaya lumalabas na si Herod the Great ay hindi isang Romano, subalit isang Edomite Nabateans. Nang sakupin ni Pompey, isang tanyag na Romanong general ang Palestine noong 63 BCE, sinuportahan ni Antipater ang kanyang kampanya at nabuo ang kanilang mahabang asosasyon sa Roma, kung saan kapwa makikinabang sila ni Herodes. Pagkaraan ng 6 na taon, nakilala ni Herodes si Mark Antony at naging matalik niyang kaibigan. Pinaboran din ni Julius Caesar ang kanyang pamilya.
Hinirang niya si Antipater na maging procurator o treasury officer ng Judea noong 47 BCE at iginawad sa kanya ang pagkamamamayang Romano na naipasa naman sa kanyang anak na si Herodes. At noong taon ding iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Herodes sa politika nang italaga siya ng kanyang ama bilang gobernador ng Galilea. Pagkaraan ng 6 na taon, ginawa siyang tetrarkiya ni Mark Antony sa Galilea. At pagsapit ng 37 BCE, hinirang siya ng mga Romano bilang hari ng Judea, kaya hindi mapagkakailan na bumaling ang kanyang katapatan sa mga Romano. Nang mamatay si Herodes noong ika-4 na siglo BCE, isang anghel ng Diyos ang nagpakita kay Jose sa Ehipto sa pamamagitan ng panaginip at nagwika na dalhin pabalik sa Israel ang bata at si Maria dahil patay na ang nais pumaslang sa bata. Mahalagang tandaan na sa lumang tipan pa lamang ay nakapropesiya na ang lahat na ang Mesiyas ay bababa sa lupa at mamamatay dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Ayon sa libro ni Isaias, Kabanata 53, sa ika-4 hanggang ika-5 berso, sa saling magandang balita Biblia, ganito ang nakasulat. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa iba pang bahagi ng lumang tipan, makikita mo ang mga propesiya hinggil sa paghihirap at pagtatangkang pumatay sa Mesiyas. Tulad sa aklat ng Salmo, ika-22 kabanata at sa aklat ng Zekaraya, ika-12 kabanata. Ang mga ito ay nagbibigay ugma sa magaganap sa buhay ni Hesukristo sa bagong tipan ng Biblia. Mayroong mga nagsasabi na mga Hudyo raw talaga ang nagpapatay at mga Romanong otoridad lamang ang gumawa sa ilalim ng kapangyarihan ng isang Romanong gobernador na si Pilato. Ayon sa libro ni Juan, Kabanata 11, ika-6 hanggang ika-7 berso, sa saling magandang balita Biblia, ang sabi, pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus, ipako sa krus. Sinabi ni Pilato, kayo na ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus, dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Sumagot ang mga Hudyo, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay, sapagkat sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos. Mababasa din sa libro ni Mateo, Kabanata 27, ika-24 na berso ang sabi, nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito. May mga nagtatanong, sapat na ba ang paghuhugas ng kamay upang sabihin hindi niya kagustuhan ang mangyayari kay Jesus? Kung iisipin nga naman, si Pilato ay isa lamang ding tao na kayang magkimkim kung ano ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso. Sapagkat mababasa naman sa libro ng mga gawa, ika-4 na kabanata, sa ika-27 berso ang sabi, ito ay sapagkat totoong nagtipon-tipon sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hintil at mga tao sa Israel. Ito ay upang labanan ang iyong banal na anak na si Jesus na iyong Mesiyas. Ang kanyang kamatayan ay nagkaroon ng iba't ibang pananaw o paniniwala sa mga relihiyon. Sa relihiyong Kristyanismo, pinaniniwalaang ang dugo ni Jesus ang humugas sa kasalanan ng sanlibutan. Ayon sa libro ng mga Hebreo, Kabanata 9, ika-14 na berso ang nakasulat, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Subalit may mga nagsasabi din na siya ay pumarito lamang sa mundo upang tipunin ang mga nawawalang tupa ni Israel na nooy nagsikalat dahil sa pang-aalipin ng ibang lahi. Nang makiusap ang isang babaeng Kanaanita kay Jesus na pagalingin nito ang kanyang anak na sinapian ng demonyo, sumagot siya nang siya ay naririto lamang para sa mga nawawalang tupa ni Israel. Mababasa sa libro ni Mateo, ika-15 kabanata, sa ika-24 na berso,
Sa saling Magandang Balita Biblia, ganito ang nakasulat. Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Batay sa mga Bible accounts, mayroon nga namang mababasa na sangkot ang mga Romanong Hintil na lumaban kay Jesus. May mababasa din na kabilang ang mga Hudyo sa kanyang pagkamatay. Pero ganun pa man, may mga nagsasabi rin na sa simula pa lamang ay mga Romano na ang may kagustuhang mapatay si Jesus, nang ito ay sanggol pa lamang dahil sa utos ni Herodes na nooy tapat sa mga Romano. Kung aanalisahin nga namang mabuti, ay kayang-kaya ng mga Romano na hindi sundin kung ano ang kagustuhan ng mga Hudyo kay Jesus, dahil ang kanilang kapangyarihan ang siyang nangingibabaw sa buong Israel noong mga panahong iyon. Subalit hindi pa rin madali ang bumuo ng selyadong konklusyon hinggil dito. Ano't ano pa man, mahalagang tandaan na ang katanungang sino ang pumatay kay Jesus ay may kaakibat na sensitibong sagot. Hudyo man o Romano ay maaaring ginamit lamang ng Diyos upang matupad ang propesiyang nakasaad sa lumang tipan. Marahil ang tumpak na sagot, si Jesus ay namatay dahil sa kasamaan ng sangkatauhan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.